Selebrasyon ng National Crime Prevention Week ating pag-uusapan kasama sina Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng Crime Prevention and Coordination Service ng National Police Commission, at si Ma'am Ellen Grant, Crusade Against Violence at Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice Member. Magandang tanghali po sa inyo at welcome dito sa Bagong Pilipinas, mga ma'am. Magandang tanghali. Thank you for having us. Una muna kay Attorney Leones, bilang ang National Crime Prevention Week ay isang multi-agency effort, ano po ang National Crime Prevention Week nito? Ang ibig sabihin nito? Bale, ang National Crime Prevention Week celebration po, no? Ang tema po ng National Crime Prevention Week po ngayon ay ang Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities. Attorney, ano po ang tema ng pagdiriwang na ito ngayong taon at bakit mahalaga po itong gunitain taon-taon? So yung ating tema no, ng Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities to be celebrated this September 1 to 7 ay importante para mabigyan ng pansin ang role ng ating mga mamamayan and communities sa paghadlang ng krimen. So paghanap ng mga solusyon, pag-aaral ng mga ugat nito, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtugon dun sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari at yung mga posibleng solusyon para hindi ito mangyari ulit. So, Attorney, paano naman po sinusuportahan ng NAPOLCOM yung mga hakbang ng PNP at mga LGU para mas mapalakas yung crime prevention at community safety? Dalawa po ang mga major programs po no, ng NAPOLCOM tungkol dito. Yung isa, ang ating Annual National Crime Prevention Program. Ito po ay isang mandato ng NAPOLCOM na every year kami ay nagko-conduct ng mga consultations and workshops with different members of our criminal justice system pillars, no? And which includes the community, so our prosecution office, the DOJ, our jails, corrections pillars, even our, also of course, our law enforcement. No? So based on this consultation and workshop, we develop yung mga strategies to address common crimes or common roots of crimes to ensure that these different factors and considerations and yung ganitong mga pag-aaral tungkol dito ay naipapasok sa mga polisiyan ng iba-ibang ahensya kung saan yun yung nakakatulong sa pag-address ng mga ugat nitong mga krimen, no? So, just to give an overview of the main strategies, for example, for this year, for the National Crime Prevention Plan for 2026, no, we have yung strengthening community-based crime prevention programs. So, ito yung mga community and service-oriented policing. So, this kind of program focuses on ano ba yung mga gaps, kunyari, problema sa isang komunidad kung saan madalas nagkakaroon ng krimen. Kung ang krimen ba ay domestic violence or is it theft or robbery, titignan nung magtutulungan ang komunidad at ang kapulisan at ang mga local chief executive sa pag-address. Kulang ba ang CCTV sa ibang mga lugar? Baka kailangan ng intervention sa mga vulnerable families kung saan nagkakaroon ng or suporta para sa mga kababaihan na kailangang makatakas sa mga maabusadong pagsasama. So, ganun po yung tema ng mga community-based crime prevention programs na nais nating palakasan through our National Crime Prevention Program at maisama sa mga programa ng lokal na gobyerno kung saan ganitong klase, iba't ibang klase ng mga krimen ay mas nakakarami. So through ano naman yan, crime analysis and crime reporting. So, Alright, for Ma'am Ellen Grant po, bilang miyembro ng Crusade Against Violence at ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice, para po sa inyo, Ma'am, bakit mahalagang ipagdiwang ang Crime Prevention Week sa bansa? Una, good afternoon, sir. Joshua. Napakahalaga ng ipagdiwang natin ang crime prevention kasi ang zero crime is tantamount to our country's development. Kapag ito ay isang paalala sa mga mamamayan na dapat tayong makialam, dapat mapagmasid sa ating kapaligiran
para walang crime na mangyayari. Kasi unless the community ay maging active sa crime prevention, magiging maunlad ang ating sambayanan o ang ating komunidad. Sa inyo po ulit, Ma'am Ellen, ano po yung pinakamahalagang papel ng pamilya at na-mention nyo na nga po yung sa community para maiwasan itong krimen at karahasan, lalo na po sa mga eskwelahan? Gaya ng nasabi ko, no, the community plays a very important role sa crime prevention. Lalong-lalo na ang pamilya. Kasi saan ba nanggaling ang mga crime, di ba, sa pamilya? And the family is a member of the community. Kailangan talagang ang mga member ng family ay magkakaroon sila ng pagkakaisa para masugpo ang crime. Then from the family will go to the community. Yung community naman ay kailangan may mga may mga activity sila para sa mga mamamayan para maiwasan maiwasan ang mga crimes. Kaya bilang ako member ng Crusade Against Violence, I attend hearings, I attend yung mga symposiums at saka member ako ng Lupon. Inaano ko sa kanila kung ano ang mga what are the advantages na tayo ay makialam sa crime. Sorry sa aking mga Tagalog. Kasi kailangan talaga natin ang ma-prevent natin ang crime. Kasi pag walang kapayapaan ang ating bansa, kung sige na lang natin makita sa dyaryo na may pinatay, may ganito, hindi papasok sa atin ang mga investors. No, walang kaunlaran ang ating bansang mangyayari. Okay. Ma'am Ellen, sa inyo pong pananaw, nabanggit niyo po na sa pamilya nga nagsisimula bago sa komunidad. Ano po yung mga preventive measures na dapat pang palakasin, lalo na po para po sa ating mga kabataan? Kailangan natin talaga sa pamilya merong close coordination ang family. Hindi natin iwanan ang mga anak natin na basta na lang maglaro, hindi natin alam kung sinong kalaro. Lalong-lalo na ngayon, di ba, sa social media. Kailangan ang magulang may strict supervision talaga sa kanilang mga anak. Malalaman natin kung sino ang kanilang mga nakikipag-ugnayan sila kahit kanino. Then, the community ay magbigay din sila ng mga activities para yung mga kabataan mapunta doon ang kanilang atensyon, hindi mapunta doon sa hindi mapunta ang atensyon na sa mga masamang mga kaibigan or masamang mga tao na hindi ko naman sinasabi na masama, yung hindi magandang kinakasamahan nila. No? So, ganun ang the community magbigay ng halimbawa, ang community, walang kulang ng mga ilaw, walang mga CCTV. Kailangan ang community magbigay sila ng mga ganun para maiwasan yung, at isa pa yung mga police visibility talaga. Kailangan yan sa community para maiwasan talaga ang krimen. At ang pinakamahalaga talaga ay the community or the people within the community ay makialam. Kung may makita kayong hindi maganda o may mga tao kayong kahinahinala dyan sa inyong paligid, tell it. No? Sabihin natin, kasi ayaw nating mangyari sa kanila. So, kung may makita kang pulis, parang may nakita akong ganito, ganon. So, don't hesitate na ipaalam kung meron kayong mga bagay-bagay na nakikita sa inyong kapaligiran. Okay. Kay Attorney Leones naman po, balikan lang natin yung pagdiriwang na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga aktibidad na inyong inihanda ngayong taong ito para sa aktibidad na ito? Mag-uumpisa tayo actually this Monday. Ano pa lang siya, parang August 30 or 31, meron tayong art as therapy session with at the Molave Youth Rehabilitation Center. We'll be featuring Miss Nikki Abaya. She is
an expressive arts facilitator and the founder of Kasama Manila, which is a collective of mga advocates, educators, and art facilitators who believe na through art there is healing, people are able to express their emotions, reflect, and better cope with stress and their situations. So that's for the first activity. Then for the official launch, we have the official launch scheduled on September 1, which will be held at different NAPOLCOM agencies. No? So dito sa Central Office sa NCR, we also have our own launch of the National Crime Prevention Week for September 1 to 7. For the second day of the week, we will be having a Quezon City Academy webinar on crime prevention. So ang audience po namin dyan, actually by request din po ito, ang audience po namin dyan ay ang mga parents and students of Quezon City Academy, focusing on crimes that affect or impact children and schools. So kaya sinama po, makikita niyo po, no, dahil sa crime prevention, tinitignan natin yung ugat ng krimen. So long-term ang pagtingin, kasama sa audience ang ating mga magulang kung paano sila makakatulong sa pag-address ng school violence. Ano. Then, for the third day, we will also have barangay crime prevention seminars. So gaya ng nasabi ni Ma'am Ellen kanina, we have to start families and then communities. So ang barangay, very basic unit po yan ng ating lipunan, ng ating gobyerno. So maaaring doon pa lang sa barangay magkaroon ng mas mga sensitibong programa na makakapag-address ng mga common crimes doon sa kanilang lugar. Kaya doon kami nagfo-focus din ng mga seminars, crime prevention seminars. So ito gaganapin po to sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas, katulong din ng aming mga regional NAPOLCOM offices. Then finally, for our closing program, we will be having our Gawad Ligtas na Pamayanan and the National Crime Prevention Week Excellence Award. So in line with our theme, focusing on how we would like to strengthen civilian oversight and involvement in crime prevention. This award is based on a search that we made throughout the year to focus on, to give recognition for communities, local chief executives, local police units, and their communities who worked hand in hand to develop effective and impactful crime prevention programs. So parang dalawa yung categories dito, no? Yung isa, yung nabanggit ko kanina na community and safety-oriented policing programs na may specific mechanism for developing that kind of program. Yung pangalawa naman, which is the NCPW Excellence Award, just focuses on any crime prevention program that may have been initiated by the public sector or even an organization, a private organization, an individual, or a local chief executive. So yun po yung mga ating celebration for this week, this coming week. Alright, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Unahin natin si Ma'am Ellen Gran. Ma'am? Again, maraming salamat sa pag-invite namin dito. Sana po tayo ay makilahok sa Crime Prevention Week. Pero hindi lang po ito pang crime isang linggo, ito ay buong isang taon nating ating gampanan kasi ang crime is nakakasira sa atin. Yung mga makita ninyo na mga hindi ka nais-nais ay isumbong ninyo, makialam kayo kasi kung hindi tayo makikialam sa mga ating kapaligiran, wala pong mangyayari. Ang mga biktima ay magiging biktima pa rin kapag hindi natin sila tutulungan. Nakakaawa ang mga biktima kung hindi matulungan. Kagaya sa nangyari sa amin, walang nakialam sa amin nung pinatay ang mga kapatid ko, walang nakialam, walang tumulong na kapitbahay, walang tumawag na pulis. Kaya sana yung mga nangyari sa amin ay hindi mangyari sa inyo. Kaya kailangan dapat tayo ay makialam. Again, thank you very much. At for Attorney Leones, ang inyo pong mensahe? So beyond reporting and speaking up, pag may nakita tayong krimen, may mga napansin tayong pagkakamali or katiwalian o abuso ng kahit miyembro ng gobyerno, no? Pwede rin tayong magtingin ng mga lunas sa mga kondisyon kung saan kaya nagkakaroon ng krimen. So nabanggit na ang mga bagay gaya ng
security measures such as CCTV and lighting, no? But there are also other factors such as, for example, dito sa mainit ngayon na mga issue on school violence, there are other factors that were identified by the Juvenile Justice and Welfare Council, which is mental health, parental neglect, violence in the home, peer pressure, grooming online. So those are things na mga mamamayan, may mga expertise tayo or may mga pag-aaral tayo, meron tayong mga kaalaman na pwedeng ibahagi upang matugunan yung mga ganong sanhi ng mga mga risk factors that promote crime or that trigger certain crimes, give the opportunity, give the motive, and so on. So, muli, maging makialam at sana gawin ng mga kung ano yung kaya nyong ibahagi sa mga kanya-kanya nyong mga communities towards addressing the roots of crime for preventing it to happen. Thank you. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS ng NAPOLCOM, at kay Ma'am Ellen Gran, member ng Crusade Against Violence ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Maraming salamat po.